ulit ha. Kailangan lang magsasabay na maulay mo. Kamusta na po mga kadiskarte at mga kasinong? Welcome po dito sa bagong episode ng video natin. So, sa video nito, i-discuss ko sa inyo, itong video na ipapakita ko sa inyo ay during installation po ng bagong set or bagong design ng Shinong rice mill machine. Kaka-install lang po sa Sitio Namnama, Barangay Alig, Flora, Apayao. Ito po yung video, panoorin nyo. Habang ipi-play ko ang video nito, explain ko sa inyo kung bakit napakagandang klaseng machine na ito. Okay. Una po siguro marami naman pong nakakaalam tungkol po sa Shinong rice mill machine na kung saan ito ay gawa mula sa South Korea. At hindi lang po dyan, ang machine na ito ay di kuryente. Parang portable at mini rice mill na siya, pero powerful. Bakit ko nasabi ito? Dahil ang kanyang output na bigas ay well milled na. Madalas lang po tayo makatagpo ng mga rice mill machine na portable or maliit lang na well milled na po. Ibig po sabihin, malinis po yung bigas, walang mga durog. Meron siyang durog kunti pero hindi ganun karami. At ang kagandahan dito, wala ng mga bato-bato dahil meron nang naka-built-in na destoner na kung saan nagsiseparate ng mga bato. Kahit maliit, buhangin o white sand ay kaya niya pong i-separate. Next is impeller type po kasi ito. Ibig sabihin, dahil impeller type ito, ang machine maiwasan po ang pagkadurog ng bigas at talagang maganda ang quality. Hindi ka mahihiya sa pagbinta ng bigas kung kayo ho ay nagbabalak magnegosyo, magbabuy and sell ng palay and then binta nyo na bigas. Totoong hindi po kayo mahihiya sa bigas na ibibinta ninyo dahil well milled. Parang commercialized na po siya. Pero hindi siya ganun kasi alam naman natin yung commercialized na bigas 100% buo po yun. Yung machine na kung saan meron siyang mist polisher, color sorter, yun ay commercialized na po. Ito wala siyang mist polisher, wala rin pong color sorter. Machine lang po talaga, rice mill machine. Hindi po siya pwede sa mais or corn. At yung sinasabi nilang adlay, hindi rin po ito pwede. Para lang po talaga ito sa palay. Okay? Naka-design po siya para sa palay. At ang machine ito, di kuryente. May naka-built-in po na electric motor. Na kung saan, ang electric motor na to, lahat po ay gawa mula sa South Korea. Lahat ng mga spare parts, lahat ng mga gamit mula sa body ng machine ay gawa mula sa South Korea. Ang kagandahan dito ngayon, makikita nyo po sa video na to, meron na pong kasamang palay cleaner. Dati kasi meron tayong set A na tinatawag, old design po yun, na kung saan ang VSC Agricultural Machineries, siya po yung gumagawa ng palay cleaner. Tinatawag nating local made palay cleaner at elevator. But ngayon, dahil nakita ito ng supplier natin ng Shinong Company na maganda to at saka best selling ito sa Pilipinas. Kaya nag-design mismo ang Shinong Company ng sariling palay cleaner. Sinunod niya yung local made palay cleaner natin. Pero itong bagong design ngayon ay made in South Korea na po. Tingnan nyo, napakaganda. Dati kasi separate yung elevator niya, nasa gitna. Maglagay ka pa ng sakong palay doon sa imbuduhan sa palay cleaner. Kailangan mo pang maglagay ng table doon. Bubuhatin mo pa yung sakong palay. Pero ngayon hindi na po. Nasa lupa na. Nasa sahig na po yung lalagayan ng palay. Mababa. Sobrang baba na po. Hindi na kayo mahirapan maglagay ng palay. Easy. Super easy. Kahit babae pwede mag-operate sa machine na to. Actually marami na po kaming mga user na ng Shinong rice mill machine na mga babae rin po. Sila rin po yung nagmamanage, sila rin po yung nag-ooperate ng machine kasi
plug and play lang ang machine. Ang kagandahan dito, kahit plug and play lang siya, meron pa rin po tayong mga technician or ang technical team po namin pupunta po sa inyo para mag-install, mag-demo at mag-conduct ng training. Tuturuan po kayo kung paano mag-operate mula sa operation, technical, and then paano mag-alaga ng machine, paano mag-maintenance, paano maglinis, paano magpalit ng mga consumable spare parts. Lahat po yan ay ituturo po sa inyo. Yan. Kasama na po yan. Parang package na, libre na po yung installation. Meron nga lang tayong delivery fee. Kahit Luzon area, hindi tawid dagat, meron po charge sa door-to-door delivery. At Mindanao, Visayas, meron din po charge sa delivery. Ilang araw ba ang delivery time? Siyempre kung Visayas and Mindanao medyo malayo, manggagaling pa po kasi sa Nueva Ecija, Gimba, Nueva Ecija yung machine natin. Warehouse po natin nasa Gimba, Nueva Ecija. Pero lahat ng mga machine natin ay made in South Korea talaga. Okay? So from Nueva Ecija going to Visayas and Mindanao, nasa 15 to 20 days po yung delivery time natin. Kapag Luzon area naman po, siyempre mabilis. Depende po kung kailan po sa schedule. I-schedule po natin. For example, tumawag kayo ngayon sa amin. Tumawag kayo sa akin. And then nagpapaschedule po kayo agad for delivery. Kinabukasan, pwede po namin yan i-deliver. Available po ang mga machine natin. At meron din po technician na pupunta agad sa inyo para mag-install at mag-conduct ng training. So, di ba? Sobrang dali lang. At napakadali lang po mag-order dito sa atin. Ang requirements lang po natin is valid ID ninyo. Binavalidate po namin yan. And then, yung payment naman po kapag Luzon area ay COD na. Cash on delivery. Nagre-require lang po kami ng down payment or reservation kapag mga tawid dagat na. Okay? So, yun po. Now, merong katanungan din po kung ang bigas ba natin, ilan yung recovery rate. Okay. Ang recovery rate ng bigas dito sa machine na to, actually nakadepende po sa quality ng palay or variety ng palay. Meron po kasi minsan yung mga ginagamit sa pag-harvest ay gamit nila ang harvester. Sa harvester po kasi maraming mga dumi ang dala doon. Maliban na kung meron silang separator na kung saan malinis na yung palay. Kumukunti yung recovery rate dahil po sa mga dumi. Akala natin ay isang sako, sigurado ano yan, malaki yung recovery kasi hindi natin alam doon sa isang sako pala maraming kasamang mga dahon, mga straws, yung mga palay na walang mga laman kasama rin po doon. And then, yung iba pang impurities. At yung iba naman po ay binibilad sa kalsada. Nako, mga kababayan, bawal na bawal po yan. So, sana po iwasan natin na ibilad yung palay sa kalsada. Kasi, ano po yan, disturbo po sa mga motorista natin. At saka, mas mabilis madurog yung bigas. Okay? Sa palay pala, yung palay kapag binilad natin sa kalsada, siyempre tatapakan niya ng mga sasakyan. Ang result po niyan, maraming durog. Nasa husker pa lang, durog na. Hindi pa dumaan sa polisher, durog na. Dahil doon pa lang, na ano na siya sa kalsada. So, sana po iwasan po natin na magbilad tayo sa kalsada. Yung iba sabi ay no choice, wala kaming bilaran. So, basta according to our law po, bawal po talaga magbilad sa kalsada. Okay? So, yun po. Sinasabihan ko na kayo kasi merong nag-comment sa akin na Sir, bakit hindi nyo sinasabihan yung mga farmer natin na bawal magbilad ng palay sa kalsada kasi sobrang dami at nakadisturbo na po sa mga motorista. Okay? Kahit na sa barangay, papasokin, syempre po, respeto rin po tayo sa mga dumadaan. Yun po. Next is para maiwasan po na madurog yung bigas, ang pagkakadurog,
dapat na ibilad ng maayos. Alright? Ano po ba yung standard moisture content ng palay? Ang pinaka-standard po talaga is 14% and below. Dapat meron kayong moisture content or moisture meter. Meron po kaming binibinta rin na moisture meter. Okay? Ang pinakamaganda is 12% or 13%. Napakaganda pong quality na moisture content ng palay. So, ayan po, may iwasan po ang pagkadurog ng bigas. So, 66% ang recovery rate. Ibig sabihin, sa 100 kilos na palay, nasa 66 kilos yung bigas niya. Yan po ang ibig sabihin ng recovery rate. So, ayun, nakikita nyo po sa video, ang pag-mill po ng palay, makikita natin medyo may durog dahil po yan sa variety ng palay. Meron po kasing mga variety na palay na manipis. Meron din pong baka luma, matagal nang na-stock at hindi na ibilad ulit. Kahit na ibilad na yan dati, tapos nag-stock ng ilang buwan, kailangan pa rin po nating ibilad ulit para makuha na yung tamang moisture content, kasi iba na rin po yung moisture content niya. So kahit ibilad lang natin ng isang araw o 2 araw, pwede na po yan. So dapat 14% and below para maiwasan po yung pagkadurog ng bigas. Yun po ang requirements. So ngayon, ano naman po ang requirements ng paglalagyan ng machine, ng sinong, ng set? Sa ngayon, dati po kasi ang sinasabi namin is 4 meters by 5 meters pwede na. So ngayon, mas pinaliit pa yung space dahil diretso na. Sinong and then palay cleaner, pahaba lang. Kahit siguro hindi naman siya aabot ng 5 meters yung taas. Yung haba, yung space. Pero yung height naman po, hindi rin po aabot ng 2 meters. Nasa 1.6 lang po siya. So, dapat standard po para hindi masyadong maalikabok. Okay. So, sa ingay naman po, hindi po siya gaano kaingay dahil electric motor po yung nagdadrive. Ilang kilowatts naman po? Dati is 3.8 kilowatts or 3.5, 3.8 kilowatts. Ngayon po, hindi na po siya aabot ng 3.5 dahil ang machine natin, ang sinong, nasa 2.45 kilowatts lang po. And then ngayon po, ang palay cleaner na made in Korea ng SN300C, hindi po siya aabot ng 1 kilowatts. So, di ko pa sure yung ano natin kasi bago lang. Pero napakaliit yung electric motor niya, ang kilowatts niya. Pero doon sa speed ay makukuha niya pa rin yung standard na kailangan ng sinong na 300 to 350 kilograms per hour. Meron din po pala tayong available din po na itong tinatawag nating rice grader. Gawa rin po ng sinong. Rice grader or broken rice separator. Ayan ho, makikita niyo po sa video. Papakita ko sa inyo ang rice grader. Ayan. 200 watts lang po. Napakaliit yung electric motor. Pero tingnan nyo, powerful. Napakaganda. Napakabilis. Napakaraming output. Tingnan nyo, di ba? So, maganda rin pong performance ng machine ito. Dahil made in South Korea. Doon naman po sa warranty ng machine, sinong. Ang sinong machine natin ay meron siyang 1-year warranty. Hindi kasama yung mga consumable spare parts pero kasama yung electric motor. Okay? And then yung service. Yung ano naman po, ang kagandahan dito, meron tayong tinatawag na after sales service support. Huwag po kayong mag-alala tungkol sa mga spare parts. Available lahat ang mga spare parts natin dito sa Pilipinas. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa store namin para mag-order or bumili. It's just a matter of technology na. Messenger lang. Message nyo kami sa group chat. Meron, gumagawa tayo ng group chat para sa inyo. Exclusively para po kung meron kayong problema sa machine, anytime po, sasagot rin po yung mga technician natin sa Messenger. And then, kung order kayo, pwede rin po kayo mag-order ng mga consumable spare parts. Di ba? And then, pinapadala po namin yan through LBC or GNT. And then, cash on delivery na rin po ang bayad. So, sobrang dali lang. Bilis lang. Yan po ang ating
after sales service support. Hindi po namin kayo papabayaan. Alam naman po ng mga user yan ng Shino. At ang kagandahan sa machine na ito, dahil madali lang siyang i-operate, hindi siya nag-overheat. Kahit mula sa umaga hanggang maghapon yung operation, kailangan lang po siya. Ang recommendation lang po namin, every 4 hours, pahinga lang po siya at least 15 minutes every 4 hours. Parang tao rin ang pahinga. Okay? And then every day, dapat lilinisan yung electric motor niya. Lahat ng parts doon sa ibaba, doon sa machine, dapat sundin natin yun sa paglinis para maiwasan po. Okay? Ano pa? Dapat sa mga bato wala na tayong problema dahil doon pa lang sa palay cleaner nililinis na. Tapos yung mga maliliit na mga bato, pagpasok pa rin doon sa Shinong rice mill machine, wala pa rin ligtas doon dahil meron tayong built-in na destoner. So malinis, talagang malinis na. Napakaganda po ang machine na to. Tungkol naman po sa ROI ng machine natin, mag-separate lang kayo at least 1 piso. Sa 1 piso na yon, every kilo na bigas na lalabas doon, 1 piso lang separate ninyo. Pambili ng spare parts, pambayad sa kuryente, pambayad sa tao. So, any expenses. 1 piso or gawin nating 150. Sa ngayon po, malaki pa po yung profit margin natin kapag nagbabuy and sell kayo. Kung personal use, napakaganda rin po. Kung humanap kayo ng mas malaking output capacity, pero meron kaming client sa Davao, 3 set yung binili niya sa amin. So, di ba? Maganda dahil napabilib sila sa good quality ng bigas. Sa ngayon, nagdagdag na rin sila ng malaki dahil meron din po kaming malalaking machine. Alright? So, maraming salamat sa panood ng video nito. Kung first time po kayo dito at marami kayong katanungan tungkol sa Shino, huwag po kayong maghiyang magtanong. Okay? Add friend nyo po ako sa Facebook. Ayan po ang aking Facebook account. Ayan, Arcas Canillas. At ang Shinong Rice Mill Machines na Facebook page at VSC Agricultural Machineries. Follow nyo po. At ang aking Madiscarting Pinoy by Ayan Canillas at ang Madiscarting Pinoy na page at ang aking YouTube channel na Madiscarting Pinoy. Yun po. Subscribe nyo at follow nyo kami sa Facebook. Maraming salamat. God bless. At sana po order na kayo para ma-avail nyo na po yung promo natin. Message lang po kayo. God bless po.